Ayan. Huy. Okay. Let's go na tayo. Our reading for today is Capricorn. Okay. Hello mga my dear Capricorn. This is going to be your first 15 days of April mga my dear. First 15 days. This is from April 1 hanggang April 15, 2025. And this is a general reading. So, reminder lang mga my dear Capricorn, na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And gusto ko lang po kunin itong pagkakataon na ito mga my dear Capricorn na magpasalamat sa inyo. Conflict. Gusto ko lang po kunin itong pagkakataon na ito mga my dear Capricorn na magpasalamat po sa inyo sa walang sawang suporta, pagmamahal, pag-aabang sa ating mga uploads. Thank you very much mga my dear from the bottom of my heart. Maraming salamat po, okay? Capricorn yung reading, pero Virgo yung suot na damit. Okay, actually kanina naka-Virgo ako, ay naka-Capricorn ako, pero na-mantsahan, no, natuluan siya. So, ito naman yung ating Virgo clothes. Ang cute ba? With matching apogee sa side. Okay. And kung nagtatanong ka, my dear, kung binibenta ba to for out na ba itong mga ganitong mga t-shirt, as of this moment, hindi pa po. Ito ay mga trial, okay, trial t-shirt, and meron pa mga ilang mga t-shirt na piniprint, and hindi pa nakakapag-decide kung ano yung mga market. Pero for now, para hindi masayang yung mga trial t-shirt, isusuot muna natin. Okay? So, let's go tayo mga my dear Capricorn. Meron kang conflict, my dear. Differences, deception, quarrel. Okay, ano to? Pagkakaiba. So, baka may mga ganitong eksena my dear sa week na to. Okay? Conflict, hindi kayo nagkakasundo, hindi same yung pananaw nyo sa buhay, or baka ini-impose, ini-implement, pinipilit niya yung mga pananaw niya sa buhay sa'yo, yung mga gusto niya mangyari, at baka ganun ka rin sa kanya, okay? So, may tension tayo dito. Okay. Next, mga my dear Capricorn, is meron nag-flip. I am so attracted to you. Hindi maganda to. Hindi pa rin siya maganda, okay? So, baka meron kang gustong tao, my dear. Okay? Baka meron kang gustong tao, and then ngayon mo malalaman sa first 15 days of April na hindi kayo bagay. Hindi kayo okay, hindi kayo compatible, okay? Marami kayong pagkakaiba, okay? Baka meron kang gusto ha, baka lang. Baka meron kang crush or somebody out there. And ngayon mo malalaman or ngayon mo parang madidiscover, my dear Capricorn, na baka hindi talaga kayo pwede. Okay? Nang dahil sa pagkakaiba ninyo ng pananaw sa buhay or ng gusto. This is also a negative energy pagdating din sa relationship. Okay? Kasi baka mahal na mahal mo yung tao, and napapansin mo, my dear, na parang hindi siya supportive sa'yo. Okay? And hindi lang ako nakafocus, my dear, sa relationship. This could be an energy of family, sister, brother. This could be an energy ng friends. Okay? Kasi itong I am so attracted to you, ang nakukuha ko sa kanya, my dear, na energy is more on parang palagay yung loob mo sa kanya. Love mo siya. Masaya kapag kasama mo siya. Pero you can feel, my dear Capricorn, na there is something wrong between sa inyong dalawa.
You can feel, my dear Capricorn, na parang meron siya mga belief system sa buhay niya na parang hindi mo masakayan or parang hindi ka supportive or meron siya mga gustong gawin sa buhay niya na hindi ka supportive and ganun din siguro siya sa'yo. Meron mga part ng buhay mo, my dear Capricorn, na parang hindi niya maintindihan or parang hindi siya nagtatry, hindi siya naglalabas ng effort na intindihin yung side mo o yung pinanggagalingan mo. And yun yung pinaka-energy, my dear, so far na nakukuha natin sa dalawang card na ito. So, next na card, my dear Capricorn, for 15 days ng April. I am so addicted to you. Okay. Hindi maganda to, my dear. Hindi ko nagugustuhan yung energy so far. Kasi parang ano siya, my dear, eh. Gusto mo yung tao, pero hindi kayo nagmamatch ng energy. Alam mo yon? Parang masaya kang kapiling siya, masaya ka na nandiyan siya, pero hindi kayo nagmamatch ng energy. Okay? And posible din, my dear, maramdaman mo rin sa first 15 days of April na kahit na ganun malayo yung differences yung dalawa or lagi kayo nag-aaway, lagi kayong hindi nagkakasundo o lagi kung ano may nangyayari sa inyong dalawa, parang hinahanap-hanap mo siya. Parang ganun, hinahanap-hanap mo siya. Okay? So, hindi siya maganda kasi parang nagbibigay siya ng energy, my dear Capricorn, na parang pinagpipilitan mo yung sarili mo sa isang tao na parang hindi ka naman talaga gusto. Okay? Yung nararamdaman mo sa kanya ay hindi niya nararamdaman pabalik sa'yo. 'Di ba? Ang sad. Okay? So, tingnan natin, my dear Capricorn, linawin natin yung message. Kasi parehas yung dalawang card, mayroon siyang attraction eh. Actually, yung second card, addicted na eh. Okay? So, I am attracted to you and I am addicted to you. Yung dalawang card na sumunod dito sa conflict. Okay? So, posibleng batuhin kaya kita ng asin. Di ba nauuso yun ngayon sa social media? Binabato ng asin para mawala yung spell or yung gayuma or something, di ba? Kasi kung lagi kayo nag-aaway, lagi kayo nagkakaroon ng mga differences, nagkakaroon ng conflict, okay? Tapos parang hinahanap-hanap mo pa rin siya, there is something. Okay, may something, no? Anong pinakain sa'yo ng tao na to at hinahanap-hanap mo siya? Parang ganon. Okay? So, tingnan natin, my dear Capricorn. 8 cards, additional message para sa ating mga my dear Capricorn. We have here the 6 of sword. Okay, posibleng ang relationship kasi merong head of the family, mother, and then merong child dito. Posibleng yung nagiging reason kung bakit ka nagtsatsaga sa kanya is posibleng bata. Baka meron kayong anak. Or baka gusto mong maayos yung pamilya, gusto mong magkaroon ng buong pamilya. Kasi kung makikita mo dito sa my dear Capricorn, sa pag-move forward nitong 6 of sword na to, kasama mo pa rin siya. Ibig sabihin, kasama mo siya, my dear, sa lahat ng mga plano mo sa buhay. Okay? And ang gusto mo lang siguro, my dear, is yung support na lang. Magsuportahan na lang kayong dalawa. Okay? Or ayusin natin to, pag-usapan natin to. Yung mga ganun na nakukuha ko na energy. Pero, so far, my dear Capricorn, nakukuha ko na parang hindi siya willing na makipag-ayos sa'yo or sumang-ayon sa'yo or makinig sa'yo. Yun ang nakukuha ko. Kaya nagkakaroon ng tension. If just in case meron kang mga sasabihin or meron kang mga opinion, suggestion, hindi kanya binibigyan, my dear Capricorn, ng spotlight. Ang gusto niya kasi lagi siya ang masusunod. Yun ang nakukuha ko, my dear. And siguro for the longest period of time, my dear Capricorn, nakikinig ka na nakikinig sa kanya. Pero this time, and
nakukuha ko talaga every time, my dear, every time nagbabangayan kayo, yun na nakukuha ko talaga. Every time lagi kayo nagbabangayan. Pero sa hindi mapaliwanag na dahilan, my dear Capricorn, lagi mo siyang hinahanap. Okay? Lagi mo siyang hinahanap. Lagi siyang sumasagi sa isip mo. Okay? So, tingnan natin, my dear Capricorn, the Three of Cups. Posibleng party goer siya. Marami siyang kaibigan. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Posible na baka meron kayong pinag-aawayan na may kinalaman sa addiction and gusto mo siyang tumigil doon. Okay? Baka may kinalaman sa pag-inom ng alak kasi kung makikita mo dito sa Three of Cups, ayan. Parang gusto mo siyang tumigil doon sa ginagawa niya. Which is parang hindi nakakatulong for both of you or hindi din nakakatulong sa kanya or wala din beneficial, wala din good benefits or magandang maidudulot sa kanya kung ano yung ginagawa niya. Pero nakukuha ko dito, my dear, na parang gusto mo siyang tumigil sa kung ano yung bagay na ginagawa niya. Yun ang nakukuha ko, my dear. Gusto mong tumigil siya, my dear, sa kung ano yung bagay na ginagawa niya. And parang wala akong nakukuha na my dear Capricorn, wala akong nakikitang kahit katiting, my dear, na chance na babaguhin niya kung ano tong ginagawa niya. I can sense over here merong addiction. I can sense, kahit anong addiction yan, bahala ka na, my dear, based on sa parehas yung situation. Pero ang gusto mo lang naman mangyari, my dear Capricorn, is tumigil siya doon sa kung ano yung ginagawa niya. At mag-focus siya, my dear, sa inyo. I can feel, my dear, na this is a family matter. Okay, this is a family matter. Nakukuha ko rin, my dear, na baka meron mga third party, okay, over here. Or baka lagi kayo nag-aaway is because dahil dito sa mga reason na sinabi ko, addiction, third party, bisyo, yun na nakukuha ko. Pero gusto mo talaga siyang tumigil, my dear Capricorn. Gusto mo talaga siyang tumigil sa kung ano yung ginagawa niya. Next card, my dear Capricorn, is the Death card. Okay? Gusto mo talaga ihinto. Kasi, ang nakukuha ko dito, my dear Capricorn, is gusto mo magbago siya. Gusto mo, my dear, itigil niya yun. Kasi, I think mahal mo siya. Kasi hindi ka na magsasakripisyo ng ganito, my dear Capricorn, kung hindi mo siya mahal. Ibig sabihin, mahal mo siya. Very special siya sa'yo, my dear Capricorn. Meron siyang napakagandang part sa heart mo or napaka-importante niya sa yung tao. Pero to the point na merong death card, pag hindi siya tumigil, my dear, there is a tendency, my dear, na bago matapos tong first 15 days ng April, pasampan ng second half ng April, baka tuluyan na talaga kayo maghiwalay nitong tao na to. Nang dahil hindi talaga siya nagbabago. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Hindi talaga siya nagbabago. Next. Actually, yung energy ng death card is meron ka lang gustong tapusin. Meron ka lang gustong baguhin. Yun lang naman yun sa'yo, my dear Capricorn. Wala namang any separation. Kagaya nga na sinasabi ko kanina, my dear Capricorn, yung energy kasi is parang inahanap-hanap mo siya. Yung mga ganun na energy. Okay? Kahit lagi kayo nag-aaway, kahit marami kayong mga differences, inahanap-hanap mo talaga siya. Talagang hindi talaga siya mawala-wala, my dear, sa isip mo. Kahit sabihin natin siguro magkahiwalay na kayo as of this moment, sumasagi pa rin siguro talaga, my dear, sa isip mo na sana one of this day mauntog siya, 'di ba, magising siya sa katotohanan. Yun na nakukuha ko dito, my dear Capricorn. The Four of Wands, posible itong relationship and family, my dear. Kasi itong energy ng card na to. Posibleng kapamilya mo to or karelasyon mo to, my dear Capricorn. Ang gusto mo lang naman dito, my dear, is magbago siya. Kaso, so far, ang nakukuha ko na energy dito, my dear, is wala siyang balak, my dear, na makinig sa'yo. Okay? So, I think ito, my dear, yung magpapababa ng energy mo, my dear Capricorn, sa first 15 days of April, because wala ka namang masamang intention, my dear, sa mga sinasabi mo sa kanya or pinapagawa mo sa kanya or mga ina-advise mo sa kanya, my dear Capricorn, but para siyang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. And kahit nasabihin natin siguro, my dear Capricorn, na ikakapahamak niya kung ano yung ginagawa niya as of this moment, is continuous pa rin talaga siya. Okay?
And nakukuha ko rin, my dear, na parang wala siyang pakialam kung ano yung masisira between the two of you. Parang ang nangyayari dito, my dear Capricorn, is ikaw lang yung nagpapahalaga sa connection ninyong dalawa. Okay? So, last 4 cards, my dear Capricorn. First 15 days ng April, mga my dear. Okay? The 10 of Pentacles. Okay? Happy family. Okay? Gusto mo mabuo pa rin kayong dalawa dito, my dear. I can feel, baka meron nga talaga kayong anak, ayan o. Gusto mo mabuo to. Kung hindi naman to, my dear, sa relationship, I think parang gusto mo lang mabuo. Kung hindi sa relationship, my dear Capricorn, baka gusto mo mabuo lang yung pamilya nyo. Maging maayos lang yung pamilya, magkasundo, magtulungan. Yun lang naman siguro ang gusto mo, my dear Capricorn. Kaso ang nangyayari kasi sa week na to, parang ayaw talagang makinig sa'yo. Parang sinasabi mo na, and I can feel, my dear Capricorn, na lahat na ng effort, my dear Capricorn, ginawa mo na financial support, emotional support, lahat na ng support ginawa mo na, my dear, sa tao na to, pero still the same. Nandun pa rin talaga siya sa same cycle. Ang mahirap dito, my dear Capricorn, baka dahil sa ginagawa ng tao na to is naaapektuhan na rin talaga pati ang buhay mo. Pati ikaw, my dear, naaapektuhan ka na rin. Okay? Pero, my dear Capricorn, susubukan mo sa week na to or sa first 15 days of April na maayos to. As much as possible na maayos to. Okay? Next, I think kasi mahalaga siya sa'yo, my dear. Mahalaga sa'yo itong tao na to. Tinetreasure mo lahat ng, kung ano yung meron kayong dalawa, tinetreasure mo. Kaso siya, parang hindi kasi, wala siyang pakialam. Yun ang nakukuha ko, my dear. Parang gagawin niya kung ano yung gusto niya, kung saan siya masaya, kahit nakakasagasa na siya ng tao, okay lang. Yun ang nakukuha ko dito, my dear Capricorn. Meron tayong 3 cards over here. Ayan. Partner ng ating 3 of Cups is the Emperor. Ayan. So, gusto mo lang siguro, my dear, tama na siguro sa ganito. Itong, kung sabi ko nga sa'yo, may energy to ng third party, may energy din to ng parang alak or inuman, and energy ng Emperor. So, parang sinasabi mo siguro, my dear, na parang tama na. Kasi ang energy ng Emperor is more on authority kasi yan siya. So, I think this week talaga, may gusto ka talagang ipabago sa kanya, may gusto ka na i-give up niya or i-let go niya. Parang binibigyan mo siya, my dear, ng choice or ng option. But sad to say, hindi ko talaga nararamdaman, my dear, na talagang willing siyang gumawa ng choice and option. Okay, yun ang nakukuha ko. Next card is the energy of Chariot and the Death card. The Warrior, my dear, ang Chariot natin. Every time na lumalabas ang Chariot, sinasabi dito na number 1, balance your emotion. Pangalawa, maging matapang ka sa paggawa ng mga desisyon, my dear, sa week na to. Piliin mo, my dear Capricorn, yung mga bagay na sa tingin mo makakabuti talaga sa'yo. Kahit minsan gano'n na natin kamahal, natin kamahal or gano'n kaimportante sa atin, my dear, ang isang tao, kung siya ay nagkokos na talaga ng damage sa buhay natin, minsan kailangan talaga natin siyang i-let go or i-give up. I-let go or i-give up talaga, my dear Capricorn, kasi nakakapagod din, nakaka-drain din, my dear Capricorn, ang mag-ayos ng buhay ng ibang tao. Okay? Or yung para kang superhero na lagi ka nandiyan, my dear Capricorn, to save them, to give them kung ano man yung mga pangangailangan nila, pero 'di ba sila naman parang wala lang, 'di ba? Parang hindi nila pinapahalagan kung ano yung mga bagay-bagay na ginagawa mo for them. To the point na rin, my dear Capricorn, siguro na minsan umaabot, my dear, sa point na pati ikaw nagsasakripisyo ka na rin talaga para sa kanila. Hindi lang talaga yung parang sa pera or sa ano lang, minsan pati yung emotion mo, my dear, sinasakripisyo mo na rin talaga para dun sa tao na yun. Kasi mahalaga nga sa'yo yung tao na yun. Pero ang gusto mo lang naman dito mangyari, my dear, is magbago siya dun sa kung ano man yung bagay na parang sisira din naman sa buhay niya eventually. Okay? So, Chariot yung ano natin dito, kasama ng ating Death card, and the Four of Wands and the Ace of Sword, okay? Pagbabago sa loob ng pamilya, pagbabago sa loob ng relasyon. It really doesn't matter, although yes, sinabi ko dito, my dear Capricorn, na
very highlighted yung mga addiction, yung mga ginagawa and everything. Pero baka meron pang mga ibang mga bagay na gusto mong baguhin, my dear, sa partner mo or sa pamilya mo, my dear. And you are willing naman to forgive. You are willing naman, my dear, na ayusin lahat to. Yun nga lang, my dear, I think posible talaga na ma-disappoint ka talaga sa week na to kasi walang space kung sino man tong tao na tinutukoy dito, my dear, sa reading na to na gusto niyang magbago or gusto niyang i-give up kung ano man yung bagay na gusto mong i-give up niya. Once again, itong gusto mong i-give up, my dear Capricorn, is hindi to something na importante sa kanya. Ito, my dear, ay may kinalaman sa bisyo, luho, addiction, or maling desisyon na ginagawa nitong tao na to. Okay? So, bottom deck of the card is the Knight of Sword, aggressive, my dear, and the Eight of Sword. Very, ka talaga, super, super eager ka talaga sa week na to, my dear, na mabago tong sitwasyon na to. So, kung ano yung nangyayari, my dear. Kasi ayaw mo magtanggal ng tao eh. As much as possible, ayaw mo magtanggal ng tao. Gusto mo magbago yung tao. Pero, sad to say, my dear Capricorn, baka ang mangyayari sa bandang dulo ng kwento na to is magtatanggal ka talaga ng tao kasi nga, wala siyang space or wala siyang lugar sa buhay niya para magbago. Okay? So, my dear, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of April. Somehow, my dear Capricorn, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear Capricorn, yung notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.